Isang pamilya na naman ang aking nasaksihan. Pamilyang hirap at kapos sa pangangailangan. Pamilyang nakatira sa isang bahay na ang bubong ay trapal lamang. Pamilyang na kapag walang bigas ay saging lamang ang kanilang kinakain. Mapagtatapos pa kaya sa pag-aaral ang kanilang mga anak at mabigyan ng magandang kinabukasan? Kaya mga kaibigan, samahan niyo po akong alamin kung ano nga ba ang buhay ng mag-asawa at alamin natin kung ano nga ba ang kanilang kalagayan sa kanilang simpleng tahanan. Talagang hirap ng buhay ngayon. Saan ka tayo kumukuha ng lakas para para sa iyong mga anak? Anong misahing may bibigay mo para sa mga anak mo, sa asawa mo, sa inyo? Ngayon, sana hindi sila mawalan ng pag-asa, hindi sila mawalan ng tiwala kay God. Naman kasi kaming inaasahan dito pagkuhaan. Dati, ang saging, pagka wala kaming bigas yung saging. yung saging yung kinakain nyo. Oo. Wala na eh. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. At welcome po sa ating channel. And this is Boss Joms po. Ngayon mga kaibigan ay may pumunta po sa atin ng mga nakaraan na puntahan daw po natin at i-vlog daw po. At sabi po yun ni Kuya Mike. Kaya ngayon mga kaibigan, nandito tayo ngayon. At pupuntahan po natin yung sinasabi sa atin po. So yan mga kaibigan. Saan kaya yung bahay niya? Ayan, puntahan muna natin si Kuya Mike mga kaibigan para tanungin po kung saan po yung bahay na pinapablog niya po pero hindi natin alam na mga kaibigan kung may tao po dito. Yan. Tao po. Kuya Mike. Oh. Ano? Ano po? Musta? Okay lang. Galing ka daw doon sa amin. Oo. Wala ako noon, nasa trabaho. Wala ka sa trabaho. Oo. Ay, magagaw mo. Wala. Sulo-sulo ka lang hindi. Oo. So yun mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Mike. Kung naalala nyo mga kaibigan, yung karpintero natin doon sa ating munting tahanan, siya po yung gumawa at dito po yung kanyang tahanan mga kaibigan. So ayan, ito ang kanilang bahay mga kaibigan. Mag-isa ka lang dito kuya? Oo, mahirap. Nasaan yung yung mga asawa mo? Nandun sa... Mga asawa, daming asawa. Yung asawa mo, yung mga anak mo nasaan? Nandun simbahan dyan. Yan, simbahan dyan. So ngayon lang ako nakapunta dito sa bahay mo Kuya Mike, no? Oo. Ngayon ko lang din nakita yung tahanan. Nag-aral yung mga mga anak mo? Nag-aral? Hindi. Dyan sa Yung simbahan. simbahan? Simbahan kasi itong lupa nito, Koreano ang may-ari. Tapos Christian ang reliyon nila. Kaya
obligado kaming magsimba Dapat dyan, mga permi bata. ka mong permi ka mong present sa simbahan. Oo. Bilang ano. Kaya siguro tigtawanan ka muning maistaran para Oo. kumbaga yun na lang ang magiging nindo naman na Sobrang- para wala sa naman simbahan kami wala naman kaming lupa dito. ayos lang yan. Ay importante may taong Oo. nagmamalasakit sa inyo. Oo. Oh. Malawak din pala, madami ka dito manok. May mga pinya mga dyan. Pag may magbunga ng mga pinya, bibigyan kitang pinya pag pag Bong. mag Kailan bunga niyan? ano yan, mga Mayo, mayroon na yun dito, mayroon na yan. Mayo, Ang dami. mga June, ano. Ay, malawak nga mga kaibigan, no? So, antay na lang ng bungahan. Kailan yung bungahan ng mga pinya? Kailan yung bungahan ng pinya? May nag-uumpisa na nga yung ibang ngayon. Mm. Maani ka talaga dyan, mga June, anihan na. June talaga. Mm. Wala kang trabaho ngayon? Wala pa. Wala kang ano dyan, mga kilala mo, mga vlogger mo, papagibo, mga kasamahan mo. Sa ngayon, wala pa eh. Wala pa. Ayun. Nagtatrabaho naman ako sa Jollibee. Jollibee. Nakaano naman. So, ayan. Tira ng aking money. Bali, ano yan, anak ko dito, 7. Dito. Hirap nga eh, lalo na ngayon, May trabaho ngayon si misis mo? wala pa nga yung trabaho. Wala? Ako wala pa. Lalo na ngayon patapos na tapos pa sa budget. Grade field na pati ang ngayon, Ilan na pala edad mo? 47. 47 yun, aking mo. Yan. Yan eh. Yan. Pare. Ito, Ayaw pala ni ng aking mo. Pira na edad yan eh. ilang taon ka na daw? 9. 9 years old anong year? Ay Grade grade 3. Grade 3 na. Anong pangaran? Mike Jones. Ni ano? Mike Jones. Parang aba lang Mike. Dinagdagan lang ng Jones. Horror ka talaga. So, yun mga kaibigan at yun nga. Si Kuya Mike yung yung pumunta sa atin at meron po siya ngayon papablog. Pero this time mga kaibigan ay total nandito na tayo at nakita na natin yung kanyang kalagayan at alam naman natin na syempre saan ka ngayon umuhugot ng ng kalakasan Kuya Mike sa hirap ngayon. Alam natin na mahirap maghanap ng trabaho. Minsan, pag may trabaho ako, bibili akong bigas, tapos babudgeting ko yan kung ilang buwan. Tapos pag swerte yun naman, makakuha ng trabaho, panibago naman. Panibago naman. Araw ka bihira. Kung nagkakaigwa ka lang yung trabaho pag may nag-ulay sa'yo mo. Oo. No? Mayroon, Kumbaga, permanente ang trabaho. oo. Grabe no. Anong apod kayo ni? Kailangan ko liding manok. Apat na lang yung Tiguro na muna gayod. Tiguro na muna. Ito bagong taon. Siyempre, wala naman maisipan na ihanda, manok na lang. Sa bagay, Ay, importante, huwag makamukhang bagong taon. Grabe na. So, syempre, ayan mga kaibigan, ang kanyang tahanan. Karpintero yan, si Kuya Mike. Isang magiting na karpintero, no? So, ayan. At syempre, sabi ko nga, medyo kapos ka ngayon, Kuya Mike. Kapos. Kaya hindi mo pa napapayos itong bahay mo. Wala, pag umuulan nga, nagbaba dito. Saan? Ito, naglalaboy. Nagbabaha dito pag umulan?
siyempre, hindi pa man ano, ito pa, isa pang anak ko. Ayun. G, dito na G. Supog. Marig Dinoy. G. Huya na supog. So, nagbaba pala nigdi pa nag-uran. Wala, hindi pa kasi ano, So, ayan. nanayos. Hindi pa. Yan. Sabi. Di pag umulan, Kuya Mike, ng malakas tumutulo dito. May, ikaw nagtuturo dyan. Ito, oh. Ito nga, yung hero na to. Ngayon ko lang nakita ito, Kuya Mike, kasi pag nung nasa labas kasi ako, hindi gaano tikita dito. Trapal pala yung ano mo. Trapal lang ano. Di pag umulan talagang tulo dito. Tulo. Ate, yan asawa mo? Oo. Ayan si ate. Binalag ko muna si Kuya Mike. Oo. Okay lang. Sige po. Iyo po. Kumusta? Okay lang. Okay na hindi. Okay na hindi. Palagi nating Bukas, walang trabaho. walang trabaho. Bakit? Wala rin akong trabaho kaya hindi na ako bumalik sa trabaho kasi yung kamay ko nga hindi na bumalik yung dating lakas. Parang ano, Shadow. parang may nararamdaman na yung kamay mo, sumasakit na ganyan. Hindi na kaya magbuhat ng mga Mabibigat. bibigat kasi yung trabaho namin doon, sa landscape, Mm. tapos sa all around na kasi yung trabaho namin. Sa landscape. Talagang mabigat yung trabaho doon. Tapos Kasi, nababasa yung kamay. sige te, dito ka. Ano sa bahay ko kasi Upo kayong dalawa. ganito yung Ayos lang yan. ang daming labangan. Oo. So, kasi, ayun nga, galing kasi si Kuya Mike sa amin, ano? Ayaw. Mayroon daw siya, kaya, pero ngayon, this time ay, syempre, at ngayon ko lang talaga nakita yung bahay nyo. Kung hindi pa ako pumasok, ano? Kaya gusto ko nga yung makita mo kay para Yun nga kaya sabi ko pumasok ako dito sa bahay nyo. Kasi doon nasa labas ako, akala mo. una kong nakita yung, syempre, akala ko talaga, oo, Puro ano, puro yero. Oo. ano yan. Nung ano pa yan, yung yero na yan, nung Ah. nagbagyo na 2000. Matagal na to. Tagal na to. 22 yata yun. Mm-mm. Alam mo ba tayo na si Kuya Mike yung nagawa ng simpleng bahay ko? Oo nga eh. Tsaka yung sa kapatid ko. Oo. Nakita ko naman yun. Yung Nakita mo? Nakita mo yung vlog ko? Oo. Okay. Na kay Jerome. Oo. Sana sana makilala siya dito Mm-mm. na siya magtrabaho, malinis. Iyo po. Magkaroon siya ng permanenteng trabaho. Iyo po. Kasi Iyo talaga kay Puanta, no? Yung Sa pamilya. mahirap buhayin yung mga nag-aaral. Mm-mm. Walang pang suporta. Oo, talagang kailangan palagi may trabaho kasi syempre saan tayo kukuha ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nung may trabaho ko, kahit papaano, yun, hindi ako nahirapan sa pamasahe, sa pang-araw-araw kasi Mm. may napagkuhaan ako pagka walang pera, bigas. Mm. Ngayon, wala talaga. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Talagang hirap ng buhay ngayon. So saan ka tayo kumukuha ng lakas para sa yung mga anak? Bigyan ako kung Anong kuhaan. misaheng may bibigay mo para sa mga anak mo, sa asawa mo, sa inyo? Ngayon, sana hindi sila mawalan ng pag-asa, hindi sila mawalan ng tiwala kay God at hindi rin sila bumitaw Kumbaga, sa lahat ng tuloy pagsubok. lang Patuloy ang buhay Mm-mm. kahit na gaano kahirap dahil Tama. may plano naman si God para sa bawat isa sa atin. Amen. Ano talaga ang Plano niya para sa atin, no? para sa bukas. Mm-mm. Dapat hindi lang Na nga ako, mag-attend nga ako dun sa galing ka po sa simbahan. Galing Hindi ako pa. sa Bulao. Pupunta ka pa lang ngayon. Ko lang yung Yung Dala ulam, ugugulayin Oo. nila. Nahabol ko talaga yung oras kasi Ilang taon ka na ate? 46. 46 ka na. Ikaw Kuya Mike, ilang? 47. 1 year. Gap. Ano? Saan kayo nagkakilala? Sa Manila.
Manila. Doon sa trabaho ko. Ah, Nagtrabaho kasi ko dyan sa Antipolo. Antipolo. So matagal na kayong ilang years na kayong nagsasama? 19. 19. Tapos may Mga 20. Kasi 20 na yung Oh, 20 panganay na. namin. 20 na. 20 na. Kasi yung grade 12 ko. Sa dami kong anak, amin ko talaga na mahirap pala magpaaral. Mm. Naisip ko kasi kami marami ring magkakapatid. Opo. Pero sabi ko sarili ko, hindi naman siguro mahirap paaralin ang mga anak kasi karapatan nila yung magkaroon ng edukasyon. Mm. Kaya lang Sa mas pang-araw-araw. mas yung sabi ko, bakit yung nanay ko hindi nga ako napaaral hanggang grade 1 lang ako, tapos may kumuha sa akin, pinaaral ako ng 1 taon. Pagkatapos noon may usapan pala sila hanggat gusto ko daw mag-aral, papaaralin. Kaso kinuha agad ako ng nanay ko. Nung kinuha niya ako doon, kasi bakasyon naman pinadala ako sa Manila. Mula noon, nagtrabaho na ako para sa kanila. Hanggang kahit na hindi naman ako naka-aral ulit kasi sinubukan kong umuwi para mag-aral, para siguro baka kaya ko pang mag-aral. Pero hindi pala, kasi pagka ang magulang pala ang umaasa sa'yo, halos lahat ng hirap mo, lahat ng kita mo, bibigay mo sa kanila. Pero kahit na ganun pala, baliwala mo pala yun. Ganun talaga. Kahit ganong hirap talaga, binaliwala pa yung ginawa mo para sa kanila, no? Kaya sinikap ko talaga na yung mga anak ko, kahit na marami, Ilan yung anak nyo, Kuya Mike? Pito. 7? 7 yung nandito sa amin. Yung Ah. yung isa nandun sa kapatid ko. Bali- Tapos yung kambal, Nandun nandun naman sa- sa kapatid niya. Sa kapatid. Bali siyam. Sampo. 10. Oo. Kambal kasi. May kambal May kasi. kambal. Yung kambal, nasa Manila talaga Sa yun. Manila. Doon nag-aaral. Doon na nag-aaral. Mm. Ano yun? Bunso o sinundan o sunod? Ganun? Ano? Yun. Pang... Pang-apat. Hindi. Diyan Ay, oo, Jerome. pang-apat. Pang-apat yun sa panganay. Yung kambal, yung nasa Manila. Pang-apat sa panganay. Nag-aaral doon. Anong year na? High school na rin yun. High school, no? na rin yun. Malapit na rin, mag-graduate. Pero malaking... May nagpaparal naman siguro doon natin. Malaking pasalamat ko kay God, kahit na ganito. Ayun. Sa kanya talaga galing ang lakas. Kasi kung hindi sa kanya, wala naman ang ganitong buhay. Kaya malaking pasalamat ko kay God kahit na mahirap. Kasi pagka mahirap, mas malapit ka raw kay God. Tama. Kahit na mas maganda nga yung mahirap talaga yung kung isipin mo api ka, Oo. kasi doon ka kukuha kagad ng lakas para Maging matatag. maitaguyod mo yung buhay, maging mas matatag ka Matatag, pa sa buhay. Ngayon, te, anong magiging masama sa mga anak mo? Anong gagawin mo para mapag-aral sila? Kayong dalawa, anong masasabi nyo? Sana mapagpatuloy sa kanilang pag-aral para hindi na sila mahirapan maghanap ng trabaho. Hindi ganitong wala naman kasi kaming inaasahan ditong kuhaan. Dati ang saging, pagka wala kaming bigas, yung saging. Saging. Yung saging yung kinakain nyo? Oo. Saging. Wala na dinaanan ng bagyo. Wala. Wala na, naubos na din. Kapag wala kayong bigas, Wala. talagang mga doma-doma na, no? Oo. Dito sa Bicol talaga. Ay, mahirap naman yung puro utang lang sa tindahan. Tama, oo. Kasi siyempre, pag buon ka na rin sa utang, magkakapera ka, pambayad lang. No? Pambayad lang naman. Kung makakapira, pambayad lang. Tapos utang na naman. Utang na naman. Hirap talaga ng buhay ngayon, no? Mas mahirap yung bagong ano namin dito kasi nag-umpisa kami sa zero talaga. Ito, zero. Meron naman, kaso nga yun nga, Yung nagkamali yung sa lang. side ko, Yan. nagkamali sa pagpatakbo sa Patakbo sa pera. pira. Anong ibig mong sabihan natin?
Nung umuwi kami dito, yung bahay namin doon sa Antipolo, bininta namin. Mm. Kasi nga, ang inayawan ko doon, yung mga bata na kinukuha, na itinatapon na lang sa gilid ng Tabi. kalsada, Oo. na wala ng buhay. Ah. Yun Yun. ang kinatakutan ko doon, kasi naging uso doon. Mm. Kaya umuwi kami dito. Kaya Ang binenta nyo usapan yung bahay nyo doon. Yung bahay, sarili nyo talaga yon. Sarili ko yun. Tapos umuwi ka, sarili nyo. Sarili. Tapos umuwi kayo dito. para dito pag-aralin yung mga bata. Oo. Tapos siya naman nasa Manila para magtrabaho. Para magtrabaho. So, iba yung naging ikot ng buhay. Iba yung namin. naging resulta, ano. Hindi natin talaga inaasahan na kahit gaano yung magandang plano para sa ating pamilya, iba yung nagiging Kalabasan. kinalalabasan. Mas maganda talaga yung, para sa akin, mas maganda yung nadapa ka. Tapos pagkadapa mo, bumangon Bumangon ka agad. na kailangan mong maging mas matatag, Matatag. kahit na kumbaga wala na sa yung walang taong nagtitiwala, isa na lang ang pinaghingan mo ng lakas, yung nasa taas na Sa lang. taas. Siya na lang ang inaasahan mo. Yun naman, umpisa kasi nung pinatrabaho ko ng nanay ko, hindi ko inisip na umasa na sa kanila kasi nga bata pa nga ako, pinatrabaho na. Kaya sabi ko, mahirap siguro yung yung ganong buhay na maraming anak. Pero masaya, no? Masaya. Kahit marami. Pinagsikapan ko talaga Oo. na hindi sila maging gaya ko. Mm. Hindi maging gaya sa nakaraan ko. Hindi nila daanan yung sobrang hirap na yung sinisisi yung magulang kasi hindi nakahanap ng trabaho. Dahil hindi nakapagtapos. Kasi mahirap mo. Mahirap kasi talaga, kahit may karamihan kasi ngayon yung mga anak, lalo kung napapabayaan sa pag-aaral, hindi nila naibibigay yung pangangailangan sa pag-aaral. Minsan pag nakakaisip na yung mga bata, yung mga magulang pa yung sinisisi nila. Oo. Pero hindi nila alam na hindi nila alam kung anong hirap yung pinagdadaanan ng mga magulang para sa mga anak, Pero hindi naman lahat ng magulang ganun. Tama. Oo, tama naman. Oo, malaking pasalamat ko kay God dahil kahit na hindi ako pinagpaaral ng magulang ko, may tampo, may sakit, pero lilipas din yun. Nilipas din yan. Ang inisip ko na lang yung magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Para sa mga anak mo, Kahit na sobrang hirap. Sana pagpatuloy nila ang kanilang pag-aral para marating nila kahit na simpleng trabaho, hindi naman yung malakihang kita. Importante, meron silang takot sa Diyos, hindi sila nakalimot. Kaya may sasabihin ka ba para sa kalagayan nyo sa mga anak mo? Masasabi ko lang sa mga anak ko, yung sa hirap ng nadaanan namin, hirap dito sa Bicol, sana isipin nila na kung anong pangaral namin sa kanila, dapat isipin nila na para sa kanila ang mga pangaral namin. Yun lang naman ang masasabi ko sa mga anak ko. Salamat na. Tama yun. Para wala talaga tayong ibang inahangad kundi para sa mga anak natin. Mapabuti sila bandang huli, no? Parang tayo, nakaranas tayo ng hirap. Parang ayaw na natin paranas sa mga anak natin, Kahit sobrang hirap. Minsan, luluha na lang, Luluha na lang tayo sa hirap ng buhay, pero pinapakita natin sa mga anak natin na kayang-kaya nila, Kayang-kaya, parang matatag sila. Yun. Pag nandiyan pa ang hirap, para bang hindi mo malalampasan. Parang abigat. Ilang years na kayo nakatira dito, kuya, sa inyo? Bahay? 12 years na, matagal na, 12 years. Simula nung galing kayong Manila. Ikaw, taga dito ka talaga? Oo. Anong pangalan mo, te?
Irene Uno. Irene Uno. Parang Pero, kapatid mo si Kuya ano? Kuya Bong? oo. Si Kuya Bong Uno. Yun yung mekaniko ng motor Galing ko. ako doon. Shout out sa iyo Kuya Bong. Followers ko yun, yung asawa nun nasa abroad. Oo. Followers ko yung asawa nun. So shout out doon sa ano pangalan ng asawa niya? Maricel? Maricel. Yan, Maricel Uno. So yun mga kaibigan, kay Ate Maricel, shout out po no. At ito yung tawag nito. Kapatid ni Kuya Bong Uno. So ayan, ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa bahay nga ni Kuya Mike at sa sunod na lang natin puntahan yung sinasabi ni Kuya Mike ano, kasi ngayon ko lang din na nakita yung kanyang tahanan kasi hindi naman talaga ako pumapasok dito no, sa kanyang bahay. At ayan mga kaibigan, ano, kung makikita po ninyo, nung kadami-dami sampay ng mga labahan. ayos lang yan. Nung nagbagyo Kuya Mike, anong si status dito nung nagbagyo? Talagang ano Ano? Basa kayo talaga. Basa talaga. Yung- Mayroon ng basa, mayroon ng Yung hindi. ilang bata nandoon sa Simbahan, simbahan. Oh. education. Kami naman yung nandito kasi para pag ready sila kan Oo, kung sakali, oo. Kayo magluluto, tapos dadalhin nyo na lang doon, no? Tsaka mababantayin yung bahay nyo kasi may mga kahoy na bumabagsak, ano? May bumagsak. Bumagsak, syempre, at least alam nyo, paano nyo agad yung bahay nyo. Oo. Kasi mahirap ngayon ang paggawa ng bahay. Yun nga eh. Kaya nga yun, ganyan ang bahay. So, ayan. Puro Trapal lang, ano ni Kuya Mike. Sana hindi natagulan, di ba? Ilang buwan kayong umuwalan. Di palagi kayo basa buti dito, Kuya naman, Mike. Buti nga hindi na putik Lagi dito talaga. oh. Pero meron naman ditong sim, no? Pag umuulan. Tumutulo na rin yan kuya. Pag umulan, tumutulo na rin yan? Tulo na. Tumutulo na rin yan. Inaano lang namin para yung mga bata hindi mabasa. Grabe, no? Yeah, thank you. Thank you kay God na Yeah. hinipo ang puso ni Boss Jom. Salamat kay Boss Jom. Basta masaya ako na may dumating na blessing. Sobra akong magpapasalamat talaga kay God sa oras na ini. Ma-attend man ako sa Simbahan. oo, Ay. para kahit na hindi na ako makapagpasalamat hindi na nila marinig yung pasalamat ko sa sunod na linggo, Ayun. magpasalamat pa rin ako kay God na may hinipo siyang tao na magparito sa bahay namin. Ayan po. Salamat. Sobrang salamat talaga. Ayan po. So ngayon mga ate and Kuya Mike, ligo po ko digding dara, no? May dara po akong diet na blessings, kumbaga. At sana bako lang ini ang magiging last na pagtao ko. At sana tanggapon po nindo ang sa kuyang daradawa sa abot sa kuyang mga kaya ano po. And sana po mapakinabangan po ni doon. Date na- salamat talaga, date man lang po yan. Boss Jom. Yeah. Sa blessing na dako lang tabang ni sa kuyang pamilya. Ayan po. Salamat. Sobra. And sana maging matatag lang kita. Dahil kita Sana patuloy. Kuya Mike. Salamat And- daw, boss. Ayan po. Una salamat sa mahal na Panginoon na talagang may hinipo na puso talaga na pumunta rito. Ayan po. Basta sabi ko Kuya Mike, kuya lang kita, laban lang kita. Daw arog ka ng buhay ta. Patuloy kita para sa sa mga kita, sa pamilya. Masakit talagang buhay, ano. Ako minsan napapahibi man ako dahil masakit man ako daw, ako tiyos man. Pero pilit kong pinapadagos para maging matatag at para sa kuya dahil ako may aki naman. Harog nindo kaya yan. Sana maging success kita gabos. So yan, maraming salamat po sa inyo Kuya Mike. And yan, ingat kamo perme. Apo. So yung mga kaibigan at maraming salamat po sa mga nanood at sana kung hindi ka pa po nakapag-follow at nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel ay please click the notification bell and subscribe my YouTube channel and sana po
mapanood nyo po ito at marami pong makakita, no? Matulungan po natin siya. Pero sa ngayon mga kaibigan, magpapaalam na po ako dahil meron pa po tayong ibang pupuntahan. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.